Recording in progress. Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan at mga kasama. So welcome po sa ating online Bible study sa gabing ito. Ito muli ang inyong lingkod na makakasama sa ating pag-aaral, Brother Roland de la Paz. At welcome po sa ating kasama sa Zoom at ganoon din sa Facebook Live at sa lahat po na makakapanood nitong ating presentation sa ating pong YouTube channel. At tayo po ay mag-umpisa sa isang panalangin. Ama naming banal na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, kami lumalapit sa inyong paanan, nagpapasalamat sa patuloy na pag-iingat sa amin sa pribileyo na kami makapag-aral ng inyong mga salita online, virtually. Nawa kami inyong samahan at ipaunawa sa amin ang mahalagang bagay para sa aming karagdagang kaalaman. At nawa o Diyos, ito'y magkaroon din po ng kapangyarihan sa aming mga buhay at naway patawarin kami sa aming mga pagkukulang laban sa inyo at ingatan niyo po lahat na makakapanood nito alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. So muli po ay magandang gabi sa ating lahat at tayo po ngayon ay muling magsasama sa ating pag-aaral, sa ating online Bible study. Tawa po ang bawat isa ay handa na at ang ating pong topic sa umagang ito o sa gabing ito ay pinamagatan pong The Dark Ages. The Dark Ages. At ito po ay topic 244 at marami na po tayong napag-aralan, marami na tayong natutunan. At kung nais niyo pong i-share ang ating mga topics sa ating YouTube channel, ito po ay for public sharing. At kung meron po kayong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak na gustong sumali sa ating online Bible study, welcome po ang lahat. So tayo po ay mag-uumpisa na sa ating pag-aaral at ito nga po ang The Dark Ages. So ano po yung Dark Ages ay atin pong umpisahan yan sa mga susunod na mga pag-aaral natin, gawin natin dalawang bahagi. So umpisahan po natin dito sa Revelation chapter 12 verse 6, King James Version. Ang sabi po ng Bible, "And the woman fled into the wilderness where she had a place prepared for God, that they should feed her there 1,203 days." So ito po ay ang ating magiging susing talata sa pag-aaral ng serye na to. At nawa ang bawat isa ay maging kapakinabangan po ito sa atin. So dito sinasabi po dito sa talata na ito ang babae. Sa Revelation, sa aklat po ng Revelation na maaari sa ibang bahagi po ng Bible, ang babae o ang woman ay simbolo po ng isang church, no? Na isang iglesia. At dito ang sinasabi po, the woman fled into the wilderness. Ito nga po yung kasaysayan ng iglesia ng Panginoon ng panahon na yon. Nang sabi siya ay nagpunta doon sa ilang na kung saan ay nakahanda sa kanya. Hinanda sa kanya ng ating Diyos ang lugar na ito upang siya ay pakanin o they should feed her, sabi po dito, ng 1,260 days. So 1,260 days. Yan po ang sinasabi. So sa Bible naman, kapag sinabi pong isang araw, prophetically, ang fulfillment po ay nagiging isang taon. Bagamat ang isang araw sa ating Panginoon ay maaring 1,000 taon. So dito po ay makikita natin ang Bible na dito na nagsasabi na meron pong kaganapan sa iglesia ng Panginoon na siya'y inusig at hinanda niya ang lugar na ito sa loob po ng 1,260 years, 1,260 taon. So ito po ang pinakasusing talata. Kung ang ating pong tutunghayan na tinatawag na definition, pagkakakilala o kaya po ay kahulugan ng Dark Ages sa Encyclopedia Britannica, ito po ang kanyang sinasabi. No? Kung ating pong pagmamasdan, ang sabi po dito, migration period. Tinawag din po siyang migration period. So, period po ang isang pangalan nito ay mapapansin po natin, the early medieval period of Western European history. Yan po ang sinasabi. Specifically, the time 476 to 800
CE. Yan po, no? So sinasabi po dito itong taon na 476 hanggang 800, doon po nangyayari itong migration period na tinutukoy po dito, walang iba kundi yung Dark Ages. Kaya kapag ito po yung research kayo sa encyclopedia, ginugol nyo, yan po ang makikita nyo, migration period. So when there was no Roman or Holy or Roman Emperor in the West, or more generally, the period between 500 and 1000, which was marked by frequent warfare and a virtual disappearance of urban life. So yan po ang sinasabi po ng Encyclopedia Britannica. So ang sinasabi po dito na maliwanag na ito yung panahon daw kung na wala po daw na Roman Emperor, no, doon po sa kalunuran o sa western part of Rome. Kaya ang sabi po dito, sa panahon daw na 476 hanggang 800, at maaari daw ay mapapasok din ng 500 at ng 1,000, no? Sa sinasabi po dito. So ay palagi po daw na meron pong gyera o digmaan, at ganun din po ay nawala po yung urban life. So sa Makatwid, yung mga syudad ay ito po ay nasa ilalim ng yung matagal na digmaan, kaya ay umalis ang mga tao doon upang sila po ay magtago sa gitna po ng digmaan. So ito po yung tinatawag na migration period, sa madaling salita ay lumipat, migrate o lumipat sila mula sa urban life, sa urban or yun sa syudad po, ay sila po ay nagpunta sa labas po ng syudad. So, yan po ang sinasabi po ng Encyclopedia Britannica. So, kung atin naman pong pag-uusapan, ito pong ating mo dito bilang kabahagi ng ating Bible study, ay meron pa pong isang kahulugan na ito'y tumutukoy po sa religious or spiritual aspect ng sangkatauhan. So, ano po yung Dark Ages sa kasaysayan po ng Kristyanismo? So, ito po ang sinasabi, no? The accession of the Roman Church to power marked the beginning of the Dark Ages. So, yun po daw ang Roman Church ang sinasabi. Kanina po sa Encyclopedia Britannica, yung pong Roman daw po, Roman Empire, o yung pong panahon na walang emperor daw, at yun nga, nagkaroon ng digmaan, pero dito po ang tinutukoy nung naging makapangyarihan ang Roman Church. No? Doon ang umpisa ng Dark Ages. Yan. As her power increased, the darkness deepened. Kaya ang kanyang kapangyarihan ay lumago, ang kadiliman ay lalong laganap. So kung ang pinag-usapan ay literal na kadiliman, ay ito po ay magiging madilim ang mundo. Subalit hindi po ito ang ibig niya sabihin, dahil spiritual na aspect o aspeto ang pinag-usapan natin. Ito po yung spiritual darkness na lalo pong itong naging laganap sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, faith was transferred from Christ, the true foundation, at tapos po to the Pope of Rome. Yan po. Kaya kung sa panahon ng mga apostoles ay initinataas ang ating Panginoon Kristo, pero sa panahon po ng Dark Ages, ang natataas naman po ngayon ay ang kapapahan o yung tinatawag nating the Pope of Rome. So ito po yung kapatid, mga mahal, minamahal, sabi, instead of trusting in the Son of God for forgiveness of sins and for eternal salvation, the people look to the Pope and to the priests and prelates to whom he delegated authority. So sa madaling salita, ay imbis na po ang mga tao ay tumingin at lumapit sa ating Panginoon Kristo bilang tagapamagitan. Ang sabi sa Acts chapter 4 verse 12, walang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaliligtas ng tao kundi lamang po sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. So ang nangyari po ay imbis na po sa pangalan ni Kristo ng ating Panginoon na tagapagligtas, ay nagkaroon po ng ibang ahensya. Ito nga po yung kapapahan o maging ang mga saserdote o mga pari o kaya po kung kanino ipinamahagi ng kapapahan ang kapamalaan o authority, no, niya upang sila po ay makilala bilang makapangyarihan na tao. So ito po yung Dark Ages na sinasabi po
ng kasaysayan ng Kristyanismo. Magpapatuloy. They were taught that the Pope was their earthly mediator and that none could approach God except through him, and further that he stood in the place of God to them and was therefore to be implicitly obeyed. So ito po yung karugtong ng kanina na imbis na sa ating Panginoon Kristo nga po, ang naging mediator ngayon ay ang tao, ang kapapahan. So, and now began the 1,260 years of papal oppression. So dito po papasok yung sinasabi, yung ating pong susing talata sa Revelation chapter 12 verse 6, yung 1,260 years or days. So sabi po dito, o papal oppression. Foretold in the prophecies of Daniel and Revelation. So sa Daniel chapter 7 verse 25, tutunghayan po natin mamaya. Revelation chapter 13 verses 5 to 7, tutunghayan din po natin. Persecution opened upon the faithful with greater fury than ever before, and the world became a vast battlefield. So yun po, yung pakikidagmaan kanina sa migration period, na ito po sa political aspect, dito po sa spiritual aspect po, ito nga po ang nangyari. Meron din pong digmaan. Ito po yung tinatawag na persecution, yung pag-uusig sa panahon po ng tinatawag nating yes. So sa pagpapatuloy, ang sabi po, for hundreds of years, the Church of Christ found refuge in seclusion and obscurity. So ito po yung ang babae ay dinala doon po sa ilang upang siya ipakanin sa loob po ng 1,206 na taon. Ano? So thus says the prophet, yan po, the woman fled into the wilderness where she had a place prepared of God, inihanda ng ating Diyos, that they should feed her there 1,203 days. So ito po as a spiritual aspect po ng Dark Ages, ito po yung kanyang pinakakahulugan. So tayo ay magpapatuloy. Sa Daniel chapter 7 verse 25, ating babasahin, and he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into his hand until time and times and the dividing of time. So sa Daniel chapter 7 verse 25, ang tinutukoy po dito ay years, time, times, and dividing a time. So time is ang taon, times ay 2 taon, dividing of time, kalahating taon, o sa 3.5 years. So dito naman po sa Revelation chapter 13 verse 5, and there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 40 and 2 months. So yung pong sa Revelation chapter 12 verse 6, 1,260 days or years, dito po sa verse 25 ay naging 3.5 years. Sa Revelation chapter 13 verse 5 ay naging 42 months. Yan po, no? So 13 verse 6 ng Revelation. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name and his tabernacle, and them that dwell in heaven. So ito po, ang tinutukoy po dito sa Revelation chapter 13 verse 5 and 6, ay siya daw po'y namusong laban sa Diyos. Kanyang gumawa ng kapusungan laban sa kanyang pangalan, sa kanyang tabernakulo, at sa lahat daw po ng nananahan doon sa langit. The Revelation 13 verse 7, and it was given unto him to make war with the saints and to overcome them, and power was given to him over all kindreds and tongues and nations. So nagkaroon siya ng kapamalaan na kanya pong binaka ang mga mananampalataya. Sa Bible po, pag sinabing saints, ito po ay mga buhay. Sila po yung mga nananampalataya sa takdang panahon, sa panahon po na yon. So sabi po dito, to overcome them. Kaya meron pong inusig na mga mananampalataya, at ang kapangyarihan ay binigay sa kanya sa lahat po ng mga nananahan dito sa mundo. So yan po ang maliwanag na sinasabi po ng Revelation chapter 13 verses 5 to 7, bagamat ang binigay na panahon ay yun nga po ay 42 months, no? So 1,260 days or years, 3.5 years,
42 months. So tayo po ay magpapatuloy. So pag ang panahon ng pinag-usapan, times, half a time, sa Daniel chapter 7 verse 25, ito po yung 7 beses na binanggit sa Bible, sa Daniel and Revelation. Ang panahon ay 1 taon, ang 1 plus 2 times and a half time is 3.5 years. Ito po ay 360 days a year sa Bible. Kung titingnan natin, ang 1 taon po ay 360 days. And then 1,260 years, ito po ay pareho din ang kahulugan ng 360 times 3.5 years. So ito rin po ay pareho din ang kahulugan ng 42 months. Yan po, 42 months. Ito rin po ang katuparan ng 1 day, 1 year prophecy ng Ezekiel chapter 4 verse 6. In other words, ang 3.5 years, ang 42 months, at ang 1,260 days or years in fulfillment ay ito po ang tinutukoy sa aklat ni Daniel, chapter 7 verse 25, sa Revelation, chapter 13, yan nga po. So ngayon, tayo ay magpapatuloy. So 1 year, 360 days. The Bible uses 30-day months. Ulitin lang natin. Ang 2 years ay 720 days. 1.5 years, 180 days. So ito po ay 1,260 days or years in literal time. No po? So yan po ang Daniel chapter 7 verse 25 na 3.5 years. So ito po 1,260 years. Ito po ay commenced in 538 AD at ended in 1798. So nag-umpisa po ito ng 538 AD. Kaya kung titingnan po natin, yung sinasabi rin po ng encyclopedia ay hindi po malayo dahil naman yon ay tungkol sa political strife o kaya po turmoil. Dito naman po ay spiritual. So kailan po ang pinaka umangat o nailagay sa kapangyarihan ang Roman Church, ito po ay naging maliwanag na maging sa panahon po na Constantine at as early as the 3rd century or 300 years AD. Pero ang kanya pong full authority ay ayon sa kasaysayan, sa Bible o sa world history, ito nga po ay ang 538 AD hanggang 1798. No? So ito po yung dito napapaloob yung 1,260 years. Kaya kung atin naman titingnan ang chart po na ito, makikita nyo, tinatawag din po siyang papal supremacy. Itong 538 hanggang 1798. At ito po ay makikita nga po so Daniel chapter 7 verse 25, Daniel chapter 12 verse 7 naman, times and half time, Revelation 11 verse 2, 42 months, sa Revelation chapter 11 verse 3, 1,260 days, 1,260 days, sa Revelation chapter 12 verse 6, ang susintalata, 1,260 days, Revelation 12 verse 14, a time, times and half a time. So yun po, no? So Revelation 35, 42 months. So ito po yung mga time period na binigay po, o time or period na binigay po ng Bible. Kaya kung magmasdan po natin, ayon sa kasaysayan din, ay nangyari o nag-umpisa noong 538 nung na-overthrow po yung Ostrogoths, yung huling tinatawag na mga barbarians o kaya po yung 10 toes ng Daniel chapter 2. So ito po ay na mayagpag o namahala po ang kapapahan. No? Pwede nyo tunghayan yung ating mga iba pang mga Bible studies sa online na ating pag-aaral diyan po sa 7 churches, lalo na po sa Thyatira. Anyway, ito po ay magtatapos sa 1,260 years. Dito po sa 1798, kung kailan po si Pope Pius siya ay naipakulong at ang kapamalaan, kapangyarihan po ng kapapahan, ayon po sa katuparan din ng Revelation chapter 13, ang kanyang kasugat, ang sungay, maliit na sungay na ito. So sabi po dito, ay nakulong po dito si Pope Pius VI ni Napoleon sa pangunguna ng kanyang general na si General Berthier. So ito po yung papal supremacy. Ito rin po yung Dark Ages o panahon, the period of the Dark Ages on the spiritual aspect na po. Ito nga po ang ating pinag-aaralan.
So on 1,260 years, kung kanina po ay iniisa-isa natin ang mga talata. So dito sa Revelation 11 verse 3, and I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy 1,203 score days, cloth in sackcloth. So pag sinabi pong 3 score, ang 1 score is equivalent to 20 years. So 3 score, 20 times 3 is 60. So cloth in sackcloth, ito nga po, ang meron na po tayong topic sa ating YouTube channel. Pwede nyo tunghayan po yon, The Two Witnesses. Ito nga tumutukoy po sa panahon ng French Revolution, kung saan ang Old and New Testament ng Bible, siya po tinutukoy na two witnesses dito. Sila daw po ay nangahula na sila po ay nadadamtan, no, ng sackcloth, o kaya po ay yung gaspang na sako. So dito sa Revelation chapter 12 verse 6, and the woman fled into the wilderness, where she had a place prepared of God, and that they should feed her there 1,203 score days. So pareho po ang talata na ito na tumutukoy sa 1,260. So 42 months, ito nga po yung kita natin sa chart kanina. Revelation chapter 11 verse 2, but the court which is without the temple leave out, and measure it not, for it is given unto the Gentiles, and the holy city shall they tread under foot 42 months. Dito sa Revelation 13:5, and there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. So meron po nakatala sa Bible 1,260 days or nights or years, to 42 months, at ganun din po sa 3.5 years. Daniel chapter 7 verse 25, yung kanina po, and he shall speak great words against the Most High, and he shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into his hand until the times and the dividing of time. Saan po natin ito makikita? Sa Daniel chapter 12 verse 7, ang sabi po ng Bible, and I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and swear by him that liveth forever, that it shall be for a time, times and a half. And when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished. So dalawang beses po nabanggit yung tinatawag na time, times and half a time, no? Dito sa karagdagan pa po ang mga talata na ating natunghayan, nakita natin sa Daniel chapter 7 verse 25, ngayon po Daniel chapter 12 verse 7. Dito naman po sa Revelation 12 verse 14, and to the woman were given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, and into her place where she is nourished for a time, times and half a time. Sa ikatlong pagkakataon, binanggit po time, times and half a time from the face of the serpent. Siyempre po, ang serpent, Revelation chapter 12 verse 9, alang iba, old serpent, the devil, na po, si Satanas. Inusig ni Satanas ang bayan ng Diyos sa panahon na ito, na sinusimbolohan po ng babae. At binigyan po siya ng 2 pakpak na katulad ng sa dakilang agila. So sa mga tweets, sa panahon po na ito, ay siya ay dinala ng ating Panginoon doon sa wilderness. At ang wilderness po na ito ay tinutukoy po ang United States of America, na sila po ay galing, inusig doon po sa Europa sa pangunguna ng kapapahan. Kaya yung mga tinatawag na pilgrims nang galing sa Europa, sila po ay nagpunta dito sa wilderness, na alam natin, sinabi ng Bible, ay lupa, ito ay tumutukoy sa maliit na tao o maliit na bilang ng mga tao, samantalang pag sinabing dagat, ito'y tumutukoy sa maraming tao, katulad ng sinabi po sa Revelation chapter 17 verse 15. So sa mga tweet, ang bayan ng Diyos na nandoon po sila sa Europa ng panahon po ng Dark Ages, simula ng Dark Ages, sila ay binigyan ng Panginoon ng lugar upang sila ay maingatan dito po sa United States of America, na noong panahon na yan ay kakaunti po ang populasyon. So ito po yung sinasabi po ng hula na ating pinag-aaralan or prophecy. So patuloy po natin ngayon pag-aralan kung ano ang naging payo ng ating Diyos sa kanyang bayan noong panahon na yon. So dito po sa admonition sa Revelation chapter 2 verse 20, datapwat mayroon akong laban sa iyo, na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel,
na nagpapanggap na propetisa at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. So ito po ang payo ng bayan ng Diyos, sa bayan ng Diyos nung panahon na siya'y inusig, no? Nang panahon po ng 1,260 years na ang sabi po, meron lang akong laban sa iyo. I have a few things against thee. Yan, pinahintulutan daw po itong babaeng si Jezebel na tinawag niyang ang kanyang sarili na isang propetisa na magturo at humikayat sa mga lingkod upang makiapid. So ito po ay physically or kaya po literally, that is spiritually ang tinutukoy po ng prophecy na ito. Kaya kumain ng mga bagay nihain sa mga Diyos-Diyosan. So to eat things sacrifice unto idols. So ito po ang naging advice o admonition o payo ng ating Diyos sa kanyang bayan nung panahon po ng Dark Ages na nag-umpisa ng 538 hanggang 1798. So the spirit of Jezebel was present in Thyatira. No? So pwede nyo tungayan din po yung ating Bible study sa 7 churches sa topic po na Thyatira. So sino itong Jezebel na tinutukoy? Kung ating tutunghayan ang Old Testament, no? Ito nga yung asawa ng King Ahab. So thou sufferest that woman Jezebel to teach and seduce my servants. Yan po sabi, no? So ito pong si Jezebel, siya rin po ang patotot. Jezebel is the great whore of Revelation 17. No? Siya po yung patotot na tinutukoy po sa Revelation chapter 17. So sa Revelation chapter 12, ito ay tinutukoy niya ang bayan ng Diyos na inusig po, no? Sa loob ng 3.5 years or 42 months o kaya 1,260 years. At ito namang isang babae sa Revelation 17, ito po ay si Jezebel. Jezebel, ang simbolo po ng babae na ito, siya daw po ang dakilang patotot ng Revelation 17. At ito nga po ay tumutukoy sa ating topic ngayon, ito nga po ang Roman Church. So marami siyang pinainom na yung alak, no? Ay pinainom niya ang mga bayan, ang mga bansa upang sila po ay makiapid. So ito po ay spiritually, ibig niya sabihin dito ay meron siyang itinuro. Wala po sa banal na kasulatan. Kaya po ay ito'y sinisimboluhan din po ng alak o kaya po yung pinapainom na alak dahil ito po itinanggap, ininom din ng mga tao. Ang alak, ang saro ay ito po ay sumisimbolo din sa kaligtasan na inihayag ng ating Panginoon at ganun din, ito ay maaring sumimbolo po sa mga turo o doktrina na galing sa Bible o sa ating Panginoon o kaya po ay galing sa tao, lalo na po dito ang tinutukoy niya po ang si Jezebel o ang patotot dito po sa Revelation 17. No? So ano po ang naging laban dito sa iglesia ng Thyatira o ang kanyang bayan ng Dark Ages? Jezebel's teachings and crimes include, ano po yung tinuro po ni Jezebel? Ano po itong tinuro nitong iglesia na ito, church? Baal worship o yung sun worship sa 1 Kings chapter 16 verse 31. Kaya dito po nag-umpisa na po, alaganap na po, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagsamba. Bagamat sa Ezekiel chapter 8, meron po sa loob ng templo ng Diyos, mga matatanda, mga babae na doon, sumasamba po sila sa araw. Ito nga po ay naging laganap, lalo na nung panahon po ng Dark Ages. Ito rin po ang umpisa na laganap na ang Sunday worship. And then the hidden customs and indecent dressing, sa 1 Kings chapter 21 verse 25, 2 Kings chapter 9 verse 30, ano yun po yung nagiging kasuotan ngayon. So pagmasdan natin, ano na yung sinusuot ngayon ng mga tao pagpasok nila sa church kapag sila yung nag-worship. Regardless sa araw, kung Sabbath o Saturday o kung Sunday, ano na yung sinusuot ngayon? Meron ba kayong nakikita na naka-shorts na lang sa mga lalaki o sa yung kanina tawag na common na mga pananamit? O kaya po ang kanilang damit ay hindi na po nagbibigay ng paggalang sa Diyos o kaya ito po yung suot ng moda o ng sangkatauhan sa panahon po natin ngayon. So ito ang naging bunga ng turo po ni Jezebel, no? Na tinutukoy sa Revelation 17 at ganoon din sa panahon niya
doon po sa 1 Kings at 2 Kings. So si Jezebel, ano pa pong nangyari? Jezebel destroyed God's people and refused opportunity to repent. So siya po ay naging instrumento ng kaaway upang usigin, patayin ang mga mananampalataya sa panahon po ni Haring Ahab na itong si Jezebel. So she suffered tribulation and fearful death. So 2 Kings chapter 31 verses 31 to 37. Ito po ang nangyari at 31 to 37 chapter. Sabi po siya rin po dumanas din po ng mahirap na kamatayan. Kung nakikita niyo po ang picture po dito, yan po ang isang ilustrasyon ng kamatayan po ni Jezebel. At Jezebel's children were killed sa 2 Kings chapter 9 verses 24 and 26. Ang kanyang mga anak ay nakamatay din. So kung ito ay sinisimbolohan po ng Revelation chapter 17, mapapansin po natin, the mother of harlot, meron din po siyang mga anak, yung daughters of Babylon. So kung ito ay sinisimbolo ni Jezebel, ito yung nangyayari sa Old Testament, ganito rin po ang mangyayari sa kawakasan o sa wakas ng kasaysayan ng sanlibutan na ito sa lahat po ng mga uusig sa bayan ng Diyos, magtuturo ng doktrina ng tao at sasamba sa Diyos-Diyosan, sasamba sa araw ng araw, the Sunday, at ganun din po ang mga anak o yung mga daughters of Babylon na sumisimbolo po sa ibang mga churches na teachings ng Roman Church sang-ayon sa kasaysayan. Ito po ang sinasabi po ng prophecy sa Bible. So ito po yung naging tinatawag na laban sa iglesia ng ating Diyos nung panahon na yon. So ito po ang na-adapt din. So ngayon, kailangan nating magbago, kailangan natin na magreforma. Dito'y nangyari, inihayag ng ating Diyos sa banal na kasulatan. Kailangan ito po yung maiwasan natin ngayon. So tingnan natin yung ating mga ginagawa o yung ating magiging gawi sa loob ng church o sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita, kung ito ba'y hawig dito sa hula o prophecy based on the history of Jezebel, ang great whore ng Revelation 17, o maging po ng Roman Church. So sa modern Jezebel, so ito po ang sinasabi, has corrupted Christ's teachings by union with worldly governments. So ngayon po, ang church and the state ay siya po ay nag-anib na, kaya nagkakaroon po ng tinatawag na pagkahalo po ng turo. Mga pangunahing iglesia o churches dito sa mundo instituted sun worship o yung Sunday sacredness. So mapapansin po natin yung majority of the Christian community ay sila po ay nag-worship kapag araw ng linggo, samantalang maliwanag naman sa Bible, lalahanin mo ang araw ng Sabado, araw ng pamamahinga, 6 na araw ikaw gagawa, subalit sa ikapitong araw, huwag kang gagawa. No? Itong ikapitong araw, hindi naman po ito Sunday, because Sunday is the first day of the week. Ay ikapitong araw, definitely and absolutely is the day of rest, the Sabbath day, ang Saturday sa panahon natin ngayon. Kaya ano pa po? Substituted Sunday for God's Holy Sabbath. Ang susunod, mingled paganism with the truths of Christianity. So naghalo po ang paganismo at ang katotohanan ng Kristyanismo. So ngayon, ito nga po yung modern Jezebel. At titingnan natin yung turo sa ating church na kinaaniban. Ito ba'y base sa banal na kasulatan? Simpleng halimbawa, sa natin makikita sa Bible na ang araw na pangilin ay ang unang araw, wala po tayong makikita. Kung ang sinasabi natin na resurrection ni Jesus Christ ay Sunday, ito po ang turo naman ng Roman Catholic Church. Ayon po sa mga dokumento, meron po tayong dokumento dyan, na inadapt po ng mga Protestant churches, kaya majority po ngayon ay yan po ang sinusunod. Na tutungayan po natin yan sa ikalawang bahagi ng pag-aaral po natin ng Dark Ages. So tayo po ay magpapatuloy. Destroyed God's people, over 50 million were slaughtered by the Roman Catholic Church during the Dark Ages. So mahigit po na 50 million ang namatay sa panahon na yan. Kaya ito po yung tinatawag na fulfillment of the prophecy of Daniel in Daniel chapter 7 verse 25. No? We're out the saints. No?
So uusigin ang mga banal. So dito po sa susunod, the church refused to repent. Hindi po siya nagbago sa panahon na yon, noong pang panahon na yon. So 538 AD hanggang 1798, hanggang ngayon, ina-adapt po itong mga teachings na ito. And then, will be destroyed in the lake of fire. Second death po ang tinutukoy. Kung hindi siya magsisisi, her daughters, the apostate Protestant churches, will also be destroyed by Jesus Christ. So, yan po ang tutukoy po na katuparan na ito doon po kay Jezebel at sa modern Jezebel, na mangyayari nga po ito sang-ayon po sa mga hula o sa prophecy dito sa Bible from the Old Testament to the New Testament. Kaya mapalad po tayo, ito'y inihayag ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod ng mga propeta sa banal na kasulatan, upang ito po ay magbibigay sa atin ng paalala at tayo po ay makaiwas sa mga pandaraya ng ating kaaway. So ito po ay isang pag-aaral lamang, wala tayong tinutukoy na o wala tayong nais na usigin. Ito po isang ayon sa Bible, sa spirit of prophecy, at ganoon din po sa kasaysayan ng Kristyanismo, sa kasaysayan din po ng sanlibutan na ito, pwede nyo rin pong i-research. So tayo po ay magpapatuloy. Okay, so ito po yung A Wine of Babylon. Ano po ngayon ang nangyari during the Dark Ages? Ano po yung pinainom ng ina ng patotod? So, yun po sa Revelation chapter 17. So the immortality of the soul. So ngayon, sa panahon natin ngayon, marami po ang naniniwala sa immortality of the soul. Kaya nga pag November 1, andyan yung mga tao sa libingan upang ipanalangin ang kanilang mga nangamatay na mga mahal sa buhay. At ang Bible po ay na nagsasabi ang patay wala na pong bahagi dito sa sanlibutan, ang hininga ng buhay nagbalik po sa Diyos at ang kanyang katawan ay naging lupa, nagbalik sa lupa. So sino nagturo po ng immortality of soul? Na kapag ang tao ay patay na, ay pwede mo pang ipanalangin. Yan po ang turo po ng Babylonia, ng Babylon. So ano pa po? Consciousness in after death, na ang tao kahit namatay na ay maari siyang kausapin. Katulad ng ginawa po ni Haring Saul dun sa Witch of Endor. So yun po ay karumaldumal sa harapan ng Diyos. This is an abomination in the sight of God. No? Yung pong ikaw ay makipagsangguni sa mga patay. So kung naniniwala tayo na ang patay ay merong consciousness during death or after death, ito po ay turo po ng Babylonia. And then veneration of saints, ngayon po binibigyan na po ng ginagalang, nirerespeto, binibigyan po ng yung paggalang at yung pong nananalangin ang mga tao dito sa mga banal. Samantalang pag sinabi ng Bible na saints ay buhay po sila. So ngayon, ang mga santo na kinikilala ng mga tao, sila po ay patay na, matagal nang patay. So ito po ay turo din po ni Babylonia. Eternal torment, na kapag ikaw ay masama, ay habang buhay na ikaw ay masusunog dyan po sa dagat-dagatang apoy o sa impyerno. Samantalang ang Bible po ay hindi naman din ganun ang turo. Pag sinabing eternal damnation, pwede nyo tunghayan po yung ating topic tungkol sa hell. Pag ikaw ay nasunog na, parang papel po yan. Kapag sinunog mo yan, naging upos na po, naging abo na po, ay wala na. Hindi na po masusunog kasi nga ay sunog na. So, yung ituro po ng Babylonia. So, isa pa po, ang purgatorio. Ang purgatorio, nowhere in the Bible you will find the word of the term purgatory. Ito po ay turo ng Babylonia, ito ay turo po ng tao. So, ito po ay wala sa Bible. And then indulgences, indulhensya, na kapag ikaw ay nagkasala, pwede kang magbigay ng halaga, pwede kang magbigay ng tinatawag na mga gifts upang mapatawad ang iyong mga kasalanan. Na ito po ay hindi ganun ang tinuturo ng Bible, kundi ikaw ay magsisi, ihayag mo ang kasalanan mo sa Diyos. Kung ikaw ay nagkasala doon kay Maria, punta ka kay Maria, huwag kay Pedro. Kung ikaw ay nagkasala kay Juan, punta ka kay Juan, hindi po kay Pedro. Pero ano pong nangyari ngayon, no? Kaya maging maingat po tayo, indulhensya. So, ang indulhensya ay ikaw ay magbibigay ng halaga o ng mga kaloob o kaya mga regalo upang mapatawad ka sa kasalanan. Ang Mass, sa Bible ay wala po tayong makikitang Mass
makikita po natin sa Old Testament, maging sa New Testament, ng panahon nila ng mga apostoles ng ating Panginoon, nandun po sila sa sanctuary sa Old Testament. Sanctuaryo sa New Testament, sa sanctuaryo sa templo, andun po sila, although meron mga tinatawag na synagogue o Jewish chapel, mga kapilya po yun. Pero wala pong misa ng panahon na yon. At ang nangyari po ay, kung babasahin natin ang Luke chapter 4 verse 16, pag Sabbath day, nagpupunta si Jesus Christ sa sinagoga upang magbasa, mag-aral ng mga salita ng ating Diyos. Pero ngayon, ano na po ngayon? Merong misa. So pinakilala po ng Babylonia o naturo ito ni Jezebel. So Sunday sacredness na nabanggit na po kanina. So kung ating tutungayan po ang Catholic doctrines, pwede nyo pong itong i-consider transubstantiation and mass. So pag sinabing transubstantiation, yung pong tinapay at yung alak ay parang nagiging tunay na katawan ni Kristo at ang alak ay nagiging dugo. At yung misa nga, Immaculate Conception. Sino po nagturo nito? Siyempre po ang Catholic Church, infallibility of the Pope, na hindi po siya pwedeng magkamali, siya ang pinakamataas, tao po, pero kailangan na itaas natin ang ating Panginoon. Confession, kanino ka magko-confess? Ihayag ang kasalanan sa Diyos. O kung kay Pedro ka nga ay nagkasala, kay Pedro, wag kay Juan. Pero ngayon, ano pong nangyari? Ay kailangan mo mag-confess sa tao na hindi ka man nagkasala sa kanya, ihayag mo sa kanya, imbis na po sa Diyos. Kaya nga po ay merong mediator ngayon between God and man, itong tao, imbis na si Jesus Christ. And then we have the Trinity, na ang Bible ay maliwanag, ito po'y Godhead. So ang Trinity is a word created by man. So ito pong celibacy, ang celibacy ng mga saserdote, ang mga pari, nangunguna sa gawain na hindi po sila pwedeng mag-asawa. So sa Bible naman po ay ang marriage is sacred and honorable. Kaya ito po ay turo din po ng tao. Ayan, monasticism, adoration, yung mga mongha, adoration of the Virgin Mary. Si Virgin Mary po, siya ay tinawag na ina ni Jesucristo ng ating Panginoon, pero siya po'y tao na katulad natin. No? Siya rin po'y naging makasalanan na katulad natin. At meron siyang likas na mahina na katulad natin. Hindi po siya pinanganak na banal, bagamat siya ay hiningaan, ay binagyan ng pagkakataon ng Diyos upang magamit din po siya. So, pero siya tao na katulad natin. And then veneration of the saints na nabanggit na kanina, indulensya, yung mga relics. So nowhere in the ang mga Kristiyano ay sila po ay kailangan ng magkaroon ng relics o mga rebulto o sa imahen sa kanilang mga iglesia, dahil maliwanag sa second commandment sa Exodus chapter 20 verse 6 patuloy na huwag kang gagawa, no? Sa second commandment, huwag kang gagawa ng anumang wangis sa langit, sa lupa, at upang sila po ay luhuran natin. Ito po ay hindi ka nais-nais sa ating Panginoon. Thou shalt not make any graven image that has any likeness in heaven, in the earth, or in the sea. Do not bow before them. Visiting the iniquities from the third and fourth generation, and then showing mercy to those who keep my commandments. So yan po, no? And then yung pilgrimages and Inquisition. Na Inquisition naman po, ito ang panahon ng Dark Ages kung saan ay talaga pong inusig ang mga mananampalataya. Ito po ay dahil sa hindi po sila susunod sa kapamalaan or authority po ng Roman Church. So ito po yung mga Catholic doctrines na ating pinag-aaralan mula kanina, na hinango nga po sa banal na kasulatan. So yung Catholic Confession, ganito po siya, na imbis na mag-confess ka sa Diyos o sa tao, na yung nakagawan ng katitisuran. And then si Immaculate Conception, na wala po sa Bible, wala po talaga ito, pero ito po ngayon ay kaya ay pinagse-celebrate ng mga tao. And then of course, ito po yung transubstantiation o yung mass. Ito nga po, this is the body of Christ. Yan nga po, no? This is the blood of Christ. Nilipat na dun sa misa ang kapamahalaan o mismo ang katawan at noon.
na ito po ay maaring simbolo lamang po ng unleavened bread at ng unfermented wine, pero hindi po yun mismo ang ating Panginoon. Sumisimbolo lamang po siya. So indulgences, ito po yung example ng indulgences. Ayan, kapag ikaw ay nagbayad, ay ikaw ay patatawarin. Inquisition, ng mga inusig ay sinunog in public kapag sila ay hindi nagpasakop sa kapamalaan ng kapapahan. So dito po nagwawakas pansamantala yung ating pag-aaral sa gabing ito na tumutukoy po sa tinatawag na the Dark Ages. Sino yung nanguna, kailan nag-umpisa ito, at ano po ang naging kaganapan, at bakit tinawag siyang Dark Ages. It is because the truth, which is written in the Bible through the prophets that God utilized or used, ay hindi na po yon ang nangyari, kundi ang turo po ng tao ang nangyari na sunod. So ito po ang tinawag na Dark Ages, hindi naging maliwanag sa kaisipan ng mga tao ang salita ng Diyos. Kaya madilim, kaya dark po siya. So dito po nagwawakas ang ating pag-aaral at tayo po ay magwawakas din sa isang panalangin. Ama naming banal na nasa mga langit, salamat po sa mga salita na aming napag-aralan na tungayan mula sa banal na kasulatan, maging sa kasaysayan, at nawa o Diyos ito'y magsilbing paalala sa amin at gabay upang hindi kami maligaw ng kaaway, hindi po kami may paisalalim sa kapangyarihan po ng Babylonia, na ito rin po ay ginagamit po ng kaaway sa panahon. At nawa rin ay kami ay bigyan nyo ng pananampalataya na kagaya kay Yesu Kristo, at ganoon din po Diyos ay kami inyong ingatan sa lahat ng pagkakataon, maging sa anumang uri ng pandemya o ng mga sakit, at dahil kayo po ang aming inaasahan na maging gabay sa lahat ng pagkakataon. Pagpalain niyo po ang programang ito. Pagpalain niyo po ang aming mga participants, mga viewers at lahat na makakapanood ng pag-aaral na ito. At naway linisin kami sa dugo ng aming Panginoon. Naasahan po namin na lahat na ito ay aming tatanggapin dahil ito ay aming hiniling sa tanging pangalan ng aming Panginoon. Amen. So maraming salamat po, kayo'y nakasama muli sa gabing ito. At nawa rin ay patuloy niyo pong tungayan programa na online Bible study. Pagamat tayo medyo umabahaba ng ating break, at nawa ay tayo bigyan ng panahon ng ating Panginoon upang tayo magpatuloy. Dito po, magpapaalam na yung lingkod, Brother Roland de la Paz, na muling nagsasabi, stay safe and God bless everyone hanggang sa muli.